Good day mga idol and welcome back sa ating video tutorial. In this video, pag-uusapan natin kung paano isolve ang simple problem na write a program that will separately print the odd numbers from even numbers from an array. So, ibig sabihin, imagine we have an array consisting 10 elements or values. Then, we'll try to separate pag-print, example, odd number list, then even number list yung mga numbers nila. So, tara, simulan natin. First is we're going to open our IDE. So, we're using code blocks. So, create tayo ng new project. So, console application. So, even add yung pangalan ng project natin. Finish. Now, first, erase natin to. So, now, first is declare tayo ng ating array. So, int num array or array num na lang natin. Array num. Then, size ng array. Example, 10 is equal to, example, lagay lang tayo ng mga numbers. 10, yan, semicolon. Now, gusto natin i-display muna yung ating values or yung elements na sa ating array. So, first is looping tayo for, okay? So, int x is equals to 0. So, why 0? Because yung to access sa array natin, yung mga values is mag-start yung pag-access sa index. Example, gusto natin access si 1. So, yung index niya is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, int is equals to x, then semicolon, yung condition natin na x is less than 10. So, yan, para makita nyo. Again, nag-declare tayo ng ating array num consisting, yung size niya is 10. Then, gusto natin ipa-display yung mga values. So, gumawa tayo ng looping for int x. So, 0 para sa initial value niya. So, dito mag-start. Then, x is less than 10 para sa size. So, pwedeng ka rin gumamit ng operator na size of or gamitin mo na lang yung for each para di ka na mag-type nitong size ng array. So again, is x equal to 0, x is less than 10, then semicolon x plus plus. Para every time na mag-loop, madadagdagan yung 0, magiging 1. From 0, 1, 2, 3, until umabot sa index 9. So, yung value is 10. Again, this is para ma-access natin yung elements. So, by index kasi. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya, 0 then less than 10. So, try natin see out. So, display natin yung mga values. So, gusto natin display si array num then x. Then, try natin. Yan. Save natin, then build and run. Okay. So, display na. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kung gusto naman natin, isang linya lang, so, pwede natin hindi na lang end line, space na lang. Yan. Save natin, build and run. So, as you can see, straight lang. So, 1, 2, 3, by space yung separation niya, hindi new line every time na maglo-loop. So, now, balik natin sa end line. Gusto nating i-print or gusto nating i-identify si even at saka si add. So, to do that is kapag gusto nating identify si even is sa programming gagamitan natin ng module operator. So, para makuha natin yung remainder. So, kung ang remainder ni ng number is equal to 0, ibig sabihin even number. Else or equals to 1 yung remainder niya, automatic add number 'yon.
So now, let's try to print muna yung even number. So dito sa taas, display tayo ng ating text na even numbers. Yan, end-line tayo. So dito, erase na natin to. Maglalagay tayo ng condition. If ang ating array num x, so para sa looping ma-iterate, yun yung ating i-examine isa. So modulo, operator, then 2. So kung divisible ba ng by 2 yung ating number. So kung divisible then yung remainder niya is equal to 0, ibig sabihin even, no? So pag yung ating number, so example si 1 is divide natin ng 2 or 1 is modulo 2, kung yung remainder niya is equal to 0, i-display natin yung number. So cout array num then x. Yan. Or pwede natin end line. Yan. So try natin. Okay. So ito yung resulta. So even numbers. So 2, 4, 6, 8, 10. So lagyan natin ito. So x muna natin ito. So explanation again is niloop natin from 1 to 10. Isa-isa natin pag check if yung ating number divide natin or modulo natin ng 2. So ang modulo is yung result niya is yung remainder. So divided by or modulo 2 natin. Then kung yung remainder niya is 0, ibig sabihin even. So yan yung ilalabas natin, yung value na chinek natin. So now, gusto natin i-display yung add number. So paano ba? So first, para ma-separate natin kasi yung problem, gusto nating i-separate yung even numbers, list ng even numbers, add numbers, list ng add numbers. Hindi natin i-check lang ng example na even add, even add. So before nating i-separate, try muna natin ito. I-comment ko to. Ito, then gusto nating mag else na kung hindi even yung ating number, display natin na add number. So ito, example, lagyan natin to na is even. Then dito naman sa baba, cout array num. So again, ang ginagawa natin ngayon is gusto muna nating i-try kung let's say 1 is odd, 2 is even yung display. Mamaya isi-separate na natin. Is add and line. Okay, so save natin. Build and run. Okay. So nakuha. Wait lang. Walang space. Save. Okay. So ito na yung resulta. As you can see, meron tayo ditong 1 is odd, 2 is even, 3 is odd, yan, 4 is odd, taman sa 10. So 10 is even. So now, hindi yun, ito yung gusto natin. Gusto natin is even numbers, display natin si 2 to 10. Kung odd numbers naman, 1 to, ano ba yung mga odd numbers? So to do that, is gagawa tayo ng separate na loop. Yan. So ito para sa even numbers to. So tatanggalin lang natin to. So again, so gagawa tayo ng cout, yan, then display natin yung array number natin, then ano yung letter niya or iteration, yan, or lagyan natin end line. So now, run natin. Okay, okay na yung even numbers. Now, let's display yung, print natin yung ating add number. So to do that, cout muna tayo ng, yan,
add numbers, then end line. Tapos, same pa rin. So, int, pwede y equals to 0, then y less than 10, plus plus. So, if array num is equals to y natin, then imodulo natin to kunin natin yung remainder. So, kung yung remainder niya is not equal to 0, ano siya? Add. Or pwede rin natin na if ang remainder niya is equal to 1, consider natin siya na add number. So, ganyan lang. So, y, end line. So, try natin pagparan. Okay, so, okay na siya. Gusto lang natin lagyan muna ng new line dito. So, to do that, cout, then end line natin dito. So, ito yung ating comment natin, even numbers. So, dito, check if remainder is 0, even. So, dito sa baba, check if remainder is not 0 or equal to 1, it's a number. So, yan. Importante mga master yung comments para documentation. So, ito ang ating number array or array natin. So, array size 10. Then, ito naman yung para sa even. Ito para sa odd. So, save natin. Build and run. So, yan. So, ganito lang kadali mga idol kung paano i-identify yung ating mga numbers or values from our array and separate natin pag-print na si even numbers, ganyan, ito. Then si odd number is ganito naman sa pag-display. So, ganun lang kadali. So, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube, Facebook page, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at saka follow. And also, pakishare na rin yung video para makatulong naman, no? Para marami tayong matulungan about sa programming. So, again, ganito lang kadali on how to print separately si even at saka si odd number. So, see you sa susunod na video. Salamat sa panonood.